Hi, hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Kuya D ulit. Gusto ko lang i-share yung mga sasakyan na aking dinadrive dito. Ilan lang ito sa mga sasakyan guys na aking dinadrive. Gusto ko lang ipakita yung iba't ibang features para sa mga bagong driver na hindi pa nakakamit ng ganitong mga sasakyan. Para sa mga bago lang to, bali 8 lahat dati. 2 Lexus, tapos 2 Alphard. Dati pero ngayon isa na lang yung Alphard. Yung mga Lexus wala na rin. Meron siyang Bentley, at meron siyang 2 Mercedes-Benz. Isa yung bago, yung EQE 350 Plus. Tapos yung Mercedes-Benz Model S500. Meron siyang Porsche na manual. Dati 2 Tesla guys. Yung Tesla Model X, yung Falcon, tsaka yung Tesla 90D. Dalawa dati pero yung Tesla 90D wala na. Binigay na sa iba. So ilan lang ito guys sa mga sasakyan na aking na-try. Gusto ko lang ipakita yung features niya para sa mga bagong driver, para magkaroon kayo ng idea kung sakaling mag-change kayo ng mga amo at iba't ibang sasakyan yung mga mamimit nyo. At least magkaroon na kayo ng idea, di ba? So yan guys, panoorin natin ang video ni Kuya D. Dalawa lang ang pedal niya. Pag start mo siya, pakan mo idiin, yan. Tapos pindutin mo itong engine start, then yun. Ito yung gear selection, P is park, reverse, neutral, drive, and then sequence drive, plus and minus. Go forward, select sa drive. Oh, grabe. Ito yung Mercedes-Benz B260. Sobrang laki nito guys. 8 seaters. At ito ay automatic. Dalawa lang din yung pedal niya. Brake, tsaka accelerator. Dalawa lang yan. Pag start mo siya, apakan mo yung brake. And then, pihit sa ignition key. Ito yung pinakasusi niya. Ayan, insert mo dito sa may butas. Ayan. Yun. Tapos pihitin mo, apakan mo yung brake pedal, apakan mo yan. Tapos pihitin mo yung starting key papunta sa kanan. Ayan. Yun. Ito yung control niya guys, computer. Ayan, pinaka-mouse niya. Controls niya. Menu, aircon, radio, navigation. Pag drive, baba mo lang to. Sa drive, baba mo ganun. Reverse, pataas. Neutral sa gitna. Tapos parking, tulak mo lang to. O ganun. Tapos dito naman sa kabila, ito yung wiper, tsaka signal lights. Ito, wiper, signal lights. Napakaluwang nito guys, sobrang luwang. Ayan o, 3 seaters sa gitna, tapos doon sa pinakalikod 3 seaters din sa likod niya. Tapos may maluwang pa na compartment doon sa likuran. Pag off mo, papunta doon sa kaliwa, ihitin mo lang. Yan, tapos tanggalin mo susi. Control sa seats niya, control sa mga upuan. Ito ang dadalhin ko sa airport. Ang dami nila kaya ito ang dadalhin. Mercedes-Benz B260. Ayun, ang luwang oh. Ang luwang ng compartment oh. Sobrang laki. Ito dadalhin ko sa airport. Mercedes-Benz. Dalawa lang yung pedal niya.
gear selection, reverse, neutral, drive, and park. Wiper, signal light, at ibang light signal. Screen monitor. Center seat. At meron pa sa likod. Passenger. Side mirror control. Glass window. Open close control. Volume control. Positive and negative. Voice control. Pedals and steering. Suspension. Charging, autopilot, vehicles control, seats, lights, display, trips, navigation, safety, service, software, and upgrade. To start the car, press down the brake and automatically start. Shift the gear into drive. Hold down. Makikita mo sa dashboard yung letter D for drive. Pull up the gear selection into reverse. Yung dashboard ay naka-letter R. Push mo para ma-park. Push na ganon. Makikita mo sa dashboard, letter P. Means naka-park na siya. Bukas natin ang passenger window. Pindutin mo lang dito. Yan. Then, pag sinarado mo, pindutin mo lang din ito, passenger. Pindot. Falcon window, pindutin mo lang dito. Yan, tsaka doon. Kung gusto mo itaas, pindutin mo ulit dito. Yan. So, nakapuli na siya. Kataas na yan. Ngayon, kung gusto mong isarado, close all, pindutin mo lang. Yun. Aircon control, ito lang. Ito tayo sa upuan, seats. Ayan. Pwede mong pindutin kung gusto mong i-adjust yung mga upuan. Ayan. Upuan sa likod, center, and then front. Dalawa lang din yung pedal niya. Brake tsaka accelerator. Ito ay ang Mercedes-Benz Model S500. Pag start nito, apakan mo yung brake pedal. Apak na ganon. Tapos, ito, start. Yun. And Mercedes-Benz Model S500. Ito yung mga controls niya. Ito yung pinaka-mouse niya. Yan. So ito pinaka-loob niya. Yan. Sunroof. Gear selection. Reverse, neutral, drive, and park. So dito, wiper and signal lights at mga ilaw. Control sa upuan, windows, tapos yung side mirror controller.
dalawa lang din yung pedal niya. Electric to guys. Mercedes-Benz model EQE 350 Plus. Yan. Tapos dito, meron din siyang nakatatak na Mercedes-Benz. Yan. Ito yung control ng side mirror, left and right. Yan. Tapos sa windows, ito. Sa upuan, ito yung control niya. So ayan guys, napakaraming features ito. Ayan o, kita nyo. Andyan lahat sa may manibela, sa may steering wheel. Ito yung dashboard. Tapos yung monitor ito. So dito, cup holder. Ito yung ano niya, key niya, pinakasusi. Cup holder, pag pinatong mo yung cup dito, automatic maglalak yan. Tingnan nyo yung ganito. Yung. Ito pala yung pedal niya, dalawa lang. Brake pedal and then accelerator. So ang pag-start nito, apakan mo itong brake pedal. Apakan mo yan, i-press mo yan. And then, push mo ito. Yan. So makikita mo sa dashboard. Yan, naka-on na siya. Ito yung gear selection. Reverse, neutral, drive, and park. Yan. Tapos sa kabila, ito yung lights, control lights, tsaka signal lights. Then ito yung monitor niya. Yan. Malaki yung monitor. Control ng aircon. Go forward. Press down to drive. Ganyan. And then pull up to reverse. Patras. And then pag park, push mo lang ito. Yan. Push mo lang yan. Park. So ganun lang kadali guys. So go forward. Press down habang nakaapak ka sa brake. Press down to drive. Yan. And then accelerator. Konti. Pahagya. So ayan. Go forward na tayo. So ganun lang kadali guys. Sunroof din siya. Yan. Control niya. Sunroof. Meron siyang camera monitor. Yan. Saka sensor. Pag park mo siya, press mo lang dito. Press. And then park. So makita mo naka-park na siya. Yan. Naka letter P na siya. Turn off the engine. Push mo lang to. Yan. So yan yung battery niya guys. 80% pa. Yan. Labas na tayo. So ito yung loob niya guys. Yan. So napakaganda rin ba? Bentley. Yung features niya. Yan. Hindi ito yung bagong model. Dahil limited edition lang daw ito dati. So 7 lang sila na nagkaroon ng Bentley dati. Pero ngayon ang dami na. Tsaka ang dami ng bagong Bentley ngayon. So ito yung sa loob. Meron din siya dito. Controls. Meron din siyang sunroof. Yan. Tapos yung sa pintuan. Sa upuan, ito yung adjust niya. Yan, mga features sa kanyang upuan. So dito guys, may nakalagay na Bentley. Yan. Diba ang ganda, diba? Yung pedal niya guys, dalawa lang din. Ayan, yung brake. Tsaka yung accelerator. Mapapansin nyo parang tatlo. Pero yun guys, hindi. Ano yan? Footrest. Yan, parang tatlo, diba? Pero dalawa lang. Ito lang, brake pedal, and then accelerator. So pag pinandar mo ito, automatic ito guys. I-press down mo lang yan, yung brake pedal. Press down mo lang yan, tapos pindutin mo itong start button. Yan. Bali dalawang option yan. Kung gusto mo dito, push button, meron din dito. Kung gusto mong gamitin yung susi niya, push mo lang ito. Yan. Yan. So lalabas yung susi niya. Apakan mo na yung brake, tapos i-press mo ito. Yan. O yan. Ayan, maandar na siya. Yan. Ito naman yung gear selection niya. Makikita natin park, letter P, R, reverse, N, neutral, E, drive, and
S, sequence drive. Meron siyang sequence drive. So pwede kang dito mag-adjust dito sa may manibela. Yan. Pwede mo i-adjust dito. Minus. O kaya dito sa kabila. Plus. Kita nyo yung plus. Yan o. Plus. Hilahin mo lang yan. Ganyan. Tapos doon sa kabila. Minus. Yan. Hilahin mo lang. So ito yung signal lights. Tsaka control ng mga ilaw. Dito sa kabila. Wiper. Ito yung wiper. Yan, mga indications yan. So ayan yung dashboard. 0 to 340. Diba? Ang bilis nito guys, sobra. Naka-check engine siya. Hindi ko pa nadadala sa sa shop. Kaya pala guys, pagka ganyan, may nakalagay na ganyan, check engine yan. Means may problema. Dadalhin mo sa shop. Baka madumi yung injection pump niya. O kung ano-ano pa. Dito sa taas, may control din. Para sa sunroof. Ito yung sunroof niya. Yan, bubuksan mo yan. Ito pala guys, may lock sa seat niya. Ayan, nakalock siya. Ito, kikita niyo yung button niya. Yung letter B. Ayan, nakalock yan. Hindi mo yan mahihila na pababa. Ganyan o. Hindi mo yan mahihila. Hihilain mo siya, hindi yan. Ang gagawin mo, i-push mo yung B. Yan, push mo pababa. Yan, tapos hilain mo. Yan. So, nakadrive tayo ngayon. Ngayon, lagay natin sa neutral. Kahit di mo i-press yun, lagay mo sa neutral. Yan. Pero pag ilalagay mo sa reverse, hindi mo pwedeng ilagay sa reverse hanggat hindi mo pinipress yung pinakalock niya. Ayan o. Hindi mo may ilagay sa reverse. Di ba? Ang gagawin mo, i-press mo yung pinakalock niya. Yung shift lock. Tawag nito shift lock. Yan. Press mo siya, tapos lagyan mo sa letter R sa reverse. Pero pag nakalagay sa reverse, kahit hindi mo na i-press ito, hilain mo pababa. Pwede yan. Yan, tingnan nyo. Hilain ko pababa. Yan. Kalagay sa drive. Neutral. Pero pag ilalagay mo sa reverse, kailangan yung shift niya, shift lock niya, i-push mo. Yan. Yun. Di ba? Tingnan nyo. Hilain ko sa neutral. Tapos, ilagay ko sa reverse. Tingnan nyo, ayaw. Ayaw, di ba? So, kailangan i-press mo ito. So, yun guys. Ang technique dito. Sa mga matatagal na driver, alam nito. Pero sa mga bago, hindi pa siguro. Reverse siya. Pero pag hinilang pababa, kahit di mo na i-press itong shift lock niya. Yan. So ngayon, abanti tayo. Forward. Forward tayo. Yan. Kunting accelerator. Yan. Forward tayo. Apak sa preno. Pag hihinto, apak sa preno. Tapos lagay natin sa neutral. Pag atras tayo, press natin yung button. Shift lock, press mo. Punta sa reverse. So magre-reverse tayo. Reverse. Yan, reverse. Pag ganyan guys, naka-reverse siya. Tapos ilalagay mo sa park. Hindi mo mailalagay sa park kung hindi mo i-press down yung shift lock niya. Yan, tingnan nyo. Oh, ayaw diba? Ngayon, i-press ko yung shift lock. Yan, tapos lalagay ko sa park. Oh, diba? So yan. Tapos, patayin mo yung engine. Ito. Stop the engine. Yun. Papakita ko yung engine nito guys. Ang laki. Tara, labas tayo. Dito sa may left side, nandito yung bukasan ng engine. Yan, kikita nyo. Yan. Hilain mo lang to. Yan. So dito sa harap, pull mo lang to. Yan, hilain mo yan. Yan. Pull. So ito yung engine nya. Ayan. Palagay dyan, kita nyo yung Bentley. Yan, ganda rin ba? So twin turbo 6.0 liters. So, napakalaki ang makina nito guys. Tingnan natin, wala na yakang tubig. Check nyo din guys yung tubig kung meron. Wala ng tubig. Tingnan natin ng tubig.
So ito yung Porsche guys, sports car ni Bossing. Ayan. Reverse 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ito guys ay manual. Kikita nyo? Meron siyang clutch. Yan. Clutch, brake, and then accelerator. O kaya gas. Yan. Ang pag-start ito, press down mo yung clutch. Yan. Press down sa clutch. Tapos, kailangan yung gear selection nasa neutral. Yan. Neutral. So yan, naka-neutral. Malalaman mo ang neutral pagka sumasayaw ito. Left and right. O, di ba? Ngayon, paanda rin natin. Dahil manual siya, meron siyang susi. Ignition key. Pasok mo dito. Yan. Yan. Ang pag-start nito guys, up muna. Yan. Up muna. Huwag mo ide-diretso. Yan. Tapos apak tayo sa clutch. And then, i-hit mo ito papunta sa right. Yan, ganyan. Hit natin. Ayan guys. Ayan nyo. Yan yung pinaka-dashboard niya. Yan, hanggang 330. Diba? Gear selection. First gear. Tulak mo doon sa kaliwa. Tapos taas. Yan. Second gear. Pababa. Yan. Second gear. And then third gear. Tulak mo sa gitna. Tapos dito. Diretso lang. And then fourth gear. Hawakan mo lang. Pababa. Yan. And then fifth gear. Yan. Sa gitna. Tapos dito. Yan. Tapos sixth gear. Gitna. Tapos dito. Yan. And then sa reverse. Papunta doon sa left. Yan. Doon. Left. Yan. Tapos ganoon. Pataas. So, reverse yan guys. Ngayon, lagyan natin ito. Neutral lang. Yan. Patayin mo ang engine. Patayin ang engine. Papunta dito. Yan. Yun. Tapos tanggalin ang key. Ito pala guys yung niya. Handbrake. Yung safety brake. Ito. Kailangan mo ganun. Pagka-release mo, push mo lang ito. Tapos baba. Yun lang. Siya nga pala guys. Pagka huwag kayong pumapayag na mag-drive ng manual. Pag inutusan kayo ng inyong boss na i-drive yung manual niya, huwag kayong papayag kasi mahuhuli kayo ng pulis dyan sa labas. Unless merong nakalagay na para sa manual yung inyong lisensya. Karamihan kasi dito ng driver, pure automatic lang ang nasa lisensya nila. Maliban lang kung kukuha ka ng para sa manual. So pwede mong gamitin yung written exam mo, tapos ang kukunin mo na lang ay part B tsaka part C. Para sa manual, para magkaroon ka ng para sa manual na sasakyan. So paalala sa inyo, huwag kayong magdadrive ng manual kung walang naka-indicate sa inyong lisensya na para sa manual. O, di ba? Konting paalala lang guys kasi bawal yun. Mahuhuli ka ng pulis. So ayun lamang guys, napakadali lang di ba? Basta nakapag-drive ka na ng mga automatic na sasakyan, pag nakita mo yung mga gear selection niya, kung saan yung start button niya, alam mo na kagad. Lalo na yung mga matatagal ng driver. So kahit na anong ipahawak mo sa kanilang sasakyan, alam na nila kung saan hanapin yung start button. Yung iba nakatago yung start button eh. Lalo yung mga yung mga bagong Volkswagen, tsaka mga bagong BMW. Ayan, yung BMW guys na iX, na try ko na rin yun. Yung electric din, X-Drive yata yun. Yung bagong BMW ngayon na electric. Tapos yung Volvo guys, yung mga bagong Volvo na try ko na rin. Kaya maraming sasakyan guys na nakatago yung post button, yung start button, tsaka yung yung gear selection. Yung iba, parang takip lang ng galon. Yung gear niya, niikot mo lang na gano'n. Lalo yung yung Land Rover. Yung Land Rover guys, na-try ko na rin. Yung gear selection niya, dito lang, parang takip lang ng galon. Iikot mo lang na gano'n. Tapos yung Volkswagen naman na bago, maliit lang. Yung gear niya, parang takip lang din ng galon, pero ginaganon mo. Maliit lang dito, sa may gitna. Ang daming features guys ng mga iba't ibang sasakyan na matatry mo dito sa Hong Kong. Meron din mga Ferrari, automatic transmission. Yan, mga bagong labas ngayon ng mga sasakyan. So yun lamang guys, kung nagustuhan nyo aking video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Shout out sa mga drivers sa Hong Kong guys. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye bye.